Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. At sa ating pong pagkapatuloy na ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Hari, tayo po ngayon ay nasa 2 Kings chapter 16. Pero ang gagawin po natin, babalikan po natin yung chapter 16. Doon muna tayo sa chapter 17. Now, sa chapter 15, ang last na tinalakay natin is yung paghahari ni Pekah, which is the 18th king ng Israel. Nakita natin last week na puro patayan, no? Para maging hari yung isang tao, papatay niya yung naunang hari para siya yung pumalit. Now, yung last na pag-aralan natin si Pekah. Now, ang pumatay kay Pekah ay si Josias, at si Josias yung sumunod na hari. Siya yung unang pag-aaralan natin ngayon, simply because siya na yung huling hari ng Israel. Then after ni King Josias, the 19th king, pang-19 na hari ng Israel, nasakop na sila ng Assyria. So yun ang magiging takbo ng ating pag-aaral ngayon. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama't makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na humihingi sa inyo ng karunungan, maging ng kalakasan, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, ng pusong natuturuan, dahil mababaliwala ang lahat ng aming binasa, natutunan, kung hindi namin ito i-apply sa aming mga buhay. Hayaan mo, Panginoon, na makita namin yung mga maling bagay sa aming buhay na nais mong baguhin sa amin. At makita namin yung mga aral na dapat namin sundin. Tulungan mo kami, O Diyos, na hindi lamang lumalim sa kaalaman, kundi lalong higit lumalim din, Panginoon, ang aming relasyon sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aaral na ito. Ikaw, O Diyos, ang siyang manguna sa amin ngayong umaga, maging sa mga kapatira namin, Panginoon, na nasa online. Patuloy naming inaalala sa panalangin ng mga kapatid na may karamdaman na siyang nagiging dahilan ng kanila pong pagliban sa gawain. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong pagsama sa kanila. Tulungan niyo po sila, O Diyos, lalong gits ang mga kapatid na dati namin nakakasama sa Berean, pero dahil sa karamdaman, Panginoon, ito'y naging hadlang upang hindi namin sila makasama. Tulungan mo sila, Panginoon, at lagi mo po silang samahan. At aming masidhing panalangin at desires para sa kanila ay sila po'y magsigaling, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na sa inyo namin tinataas ang panalangin ito ng mayroong papuri at pasasalamat sa pangalan lamang ng inyong anak na aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, umpisahan po natin yung pagbasa sa chapter 17. Nang 12 taon ng paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Josias na anak ni Ela. Siya'y naghari sa Samaria ng 9 na taon. Bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna sa kanya, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Maaring hindi siya katulad ng ibang hari ng Israel, pero iisa lang yung kanilang pagkakatulad. Hindi sila naging kalugod-lugod kay Yahweh. Dahil alam natin sa Israel, yung sa Samaria, nung naghahati po yung kaharian ng Israel, yung nasa Samaria po, yung nasa north, ay hindi talaga sumunod sa Panginoon. Tinularan po nila si Jeroboam, na anak ni Nebat, dahil siya po ang nagpagawa ng guya na nagsabi na ito yung Yahweh na naglabas sa ating sa Ehipto. So, kaya sila po yung nagsisunod doon. Pagaman hindi niya sinunod yung Diyos-Diyosan ni Jeroboam, pero hindi rin siya sumunod o naging kalugod-lugod kay Yahweh. Verse 3, sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasailalim ng Assyria ang kanyang kaharian at pinagbubuwis taon-taon. Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Josias ay hindi tapat sa kanya. Ito'y nakipagsabwatan kay Haring So ng Ehipto at hindi na nagbayad ng buwis. Kaya ipinadakip niya si Haring Josias at ipinabilanggo. So sino po ang nakasakop sa bansang Israel o sa Samaria? Ang Assyria. Okay?
Ang Assyria na dati hindi sila kaya, pero ngayon kinakaya na sila dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. So yung unang pagkakataon, nasakop sila, pero hindi sila pinatay. Ginawa lang silang colony. Pero nagbabayad sila ng buwis. At ang kanilang pagbabayad ng buwis ay binibigay sa Assyria. Pero si Josias, instead na siya ay magtiwala sa Diyos, manumbalik sa Panginoon, anong ginawa niya? Nagtiwala siya sa tao. At sino ang naging padrino niya o yung naging kinuha niyang magtatanggol sa kanila? Yung nasa Ehipto, si Haring Salmaneser. So dahil dito, nagalit ang Assyria dahil hindi sila nagbabayad ng buwis at kumuha pa siya ng padrino, kaya ang ginawa, pinadakip si Haring Osias at siya'y pinabilanggo. Now, pagdating sa verse 5, dito natin makikita yung pagbagsak ng kaharian ng Israel. Nilusob ni Salmaneser ang Israel. At 3 taong kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang 9 na taon ng paghahari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at Assyria at ikinalat sa Hala at ibay sa Hilog Habor, sa Gosan at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat, ano yung reason kung bakit nangyari yon? Nagkasala sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Mula sa pagpapahirap ng paraon na hari ng Ehipto, sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupang sinakop nila. So, dito muna tayo, isa-isahin muna natin. Ano yung mga pagkakamali ng bansang Israel kung bakit sila nasakop ng Assyria? Kasi totally nasakop na po sila. Wala nang pumalit kay Haring Osias. Siya na yung huling hari ng Israel at pinatapon na sila sa Assyria. Pero yung Judah, yung nasa south, hindi pa nasasakop. Ang tanong, masasakop din kaya sila? Well, based on history, alam natin nasakop sila. Pero hindi pa after nung time ni King Osias. Marami pang hari ang nagdaan bago masakop ang Kingdom of Judah. Pero at the end, nasakop din sila. So meron ng babala ang Kingdom of Judah kung ano ang mga aring mangyari sa kanila kung gagayahin nila yung bansang Israel o yung nasa Samaria. Ano yung mga ginawa nung nasa Samaria? Sabi sa verse 7, nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila kay Yahweh. So again, it reminded us na ang kasalanan ay hindi natin dapat baliwalain sa buhay natin. Kaya nga bilang isang mananampalataya, di ba? Ang kaibahan natin nung tayo hindi pa mananampalataya, kapag tayo'y nagkasala, merong conviction. Di ba? Merong pagsisisi agad. Kasi alam natin na yung consequence ng kasalanan at alam natin kung ano magiging kahihinatnan ng pagpapatuloy sa pagkakasala. Now, itong sa bansang Israel, hindi lang to isang beses nagkasala. Sila po ay namuhay at nagpatuloy sa pagkakasala. Which is yun ang magiging consequence ng ating mga buhay kung babaliwalain natin yung pagkakasala o magpapatuloy tayo sa kasalanan. Next, sabi pa, sa verse 7 din, sumamba rin sila sa iba't ibang mga Diyos. What does it mean? Yes, sumamba sila sa Diyos na kung saan yung rebulto. Pero tayo man, hindi man tayo sumasamba sa mga rebulto, pero hindi ba masasabi na maaari rin tayong sumamba sa iba't ibang mga Diyos? Again, Diyos, iba't ibang mga Diyos pang tinutukoy dito. Hindi lamang po isa. Ano yung maaaring maging Diyos-Diyosan na magiging dahilan upang ipagpalit ng isang mananampalataya ang tunay na Diyos na nagligtas sa Kanya o ang tunay na Diyos na nakilala niya? Sarili, primarily. Ano pa? Pera, trabaho, tao. So, napakaraming bagay na maaaring pumalit sa Diyos. At ang sinasabi dito, kung bakit itinakwil sila ng Diyos
Dahil ulan nilang tinakwil ang Diyos sa kanilang buhay. So tandaan natin, hindi ang Diyos ang nagtatakwil. Ang tao ang una na nagtatakwil sa Diyos. Kaya tinatakwil siya ng Diyos. Halimbawa na lang, yung kina Eva at Adan. Ang Diyos ba ang unang nagtakwil sa kanila? No. Sila ang unang nagkasala sa Diyos. Kaya din dito, sino ang unang nagtakwil sa Diyos? Ang Diyos ba pinabayaan sila? No. Tandaan po natin, ang Diyos, ang kanyang katangian ay tapat. Tapat po ang Diyos. Kahit nga sa ating buhay, kahit hindi tayo nagtatapat sa Diyos, pero tapat pa rin ang Diyos. Pero, hindi ibig sabihin na magpapatuloy ka sa pagiging hindi tapat. Dahil meron pong hangganan. Sa mga taong hindi tunay na sumampalataya, kung bakit siya magkakaroon ng hangganan, simply because, magpapatuloy talaga sila sa pagkakasala. Pero sa mga tunay na mananampalataya, hindi dapat. Walang hanggan ang katapatan ng Diyos sa mga tunay na mananampalataya sapagkat ang mga tunay na mananampalataya ay hindi magpapatuloy sa pagkakasala at pagsamba sa Diyos-Diyosan. So ito yung mga signs kung papunta saan ang buhay ng isang tao. So una, sumusuway siya sa Diyos. Ikalawa, sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Verse 8, at ginaya niya ang mga kaugalian ng mga bansang itinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Ano nangyari? Ano ikatlo? Ginaya nila yung mga kaugalian ng ibang tao. Parang sa isang mananampalataya. Di ba? Nagkasala ka, namuhay ka na sa kasalanan. Di ba? Until such time na hindi ka na sumasamba sa Diyos, sinasamba mo na yung mga Diyos-Diyosan, until maging ano nangyayari? Ginagaya mo na yung mga gawain ng sanlibutan. Makita niyo po yung downward spiral ng isang tao kapag siya ay nagkasala, namuhay sa kasalanan, sumamba sa Diyos-Diyosan, o hindi na sumasamba sa tunay na Diyos. Ano po yung pangatlo? Ginagawa niya na yung mga gawain ng sanlibutan. Wala nang pagkakaiba sa mananampalataya sa hindi mananampalataya. Once ang tao ay nagsimulang tumalikod o nanghinawa sa gawain ng Panginoon. Ang nagpapasaya na sa kanya, yung mga gawain na ng sanlibutan. Kaya nga lumiliban na siya sa church dahil hindi na siya masaya. Yung gawain na ng sanlibutan, yung nagpapasaya sa kanya. Until such time, makikita mo, may tattoo na siya. Di ba? Ay nigarilyo na, umiinom na. Bumabalik sa dati. Why? Simply because yung relasyon sa Diyos kinalimutan. The same thing that happened in Samaria or sa northern Israel. That might happen to a person na nagsasabing mananampalataya na siya. Sa isang tao nagsasabing mananampalataya na siya. Pero, kinalimutan niya yung paglilingkod sa Diyos, sumamba sa iba't ibang Diyos, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, ibig sabihin, naging importante na yung trabaho, naging importante na yung negosyo, naging importante na yung karir, naging importante na yung tao, ang susunod na mangyayari, gagawin mo na kung ano ginagawa ng mga taga-sanlibutan. Ano ba ang sabi ng Bible sa atin bilang mga mananampalataya? Huwag kayong makiayon. Pero ang nangyayari, nakikiayon ka na. Baka dumating pa yung time, ikaw pa maging promotor. Di ba? Hindi malalayo, hindi maaaring mangyari yun. Di ba? So, basahin pa natin. At ginaya niya ang mga kaugalian ng mga bansang tinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimulan ng mga hari ng Israel. Sila'y gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh. Pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga ribulto ni Ashira sa mga burol at bawat ililim ng mga punong kahoy. So hindi mo lang talaga pinagpalit ang Diyos sa isang Diyos-Diyosan. Kumbaga, mas sinamba mo na siya. Di ba? Mas sinamba mo na siya. Verse 11, doon sila nagsusunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalaya si Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil
sa kasamaang ito. Verse 12, naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh. Kaya't nabinalaan ni Yahweh ang Israel at ang Juda sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, talikuran ninyo ang mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusan ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. So again, makita pa rin natin dito yung reminder pa rin ng Panginoon. Di ba? Sa atin naman, hindi naman nawawala yung reminder. Especially kapag ka ikaw ay lumilibad sa gawain. Di ba? Lagi ka naman tinetext, mini-message, at dinadalaw, binibisita. Pero meron talaga mga tao na ayaw na talaga makinig. Now, anong gagawin nyo sa mga taong ganon? Piniin mo na, dinalaw mo na, makailang beses mong dinalaw, at nakikita mo na pasama yung buhay niya. Dahil concerned ka pa rin sa kanya, dahil naging kapatid mo siya sa Panginoon, naging bahagi siya ng church na ito, meron bang huling dalaw na dapat natin sabihin pagkatapos ito, wala na? Isusuko ko na siya. Anong gagawin ninyo sa mga ganong taong nakasama mo sa church na pagkatapos ng maraming pagkakataong na pinuntahan mo para dalawin at sabihan, hindi pa rin nakikinig? Nanay Rose, ipag-pray na lang natin siya. So, okay lang ba na huminto na tayo sa pagkakausap sa kanila? Sige nga, gusto ko bang marinig ang inyong mga kasagutan sa isang maiksing discussion? Ate Jo. Pwede kong ipahinga muna natin. Pahinga muna ng dalaw po. Hayaan muna natin siyang pag-isa. Minsan kasi, pag nagsulo na, nag-isip na. Okay. Continue na lang to pray. Then, siguro, pasulpot-sulpot, yung pasundot-sundot na po. Kasi, meron din tayong mga gawain pa para sa Lord na pag-ukunan natin yung pansin. Hindi Okay. naman siya. So, nagpatuloy naman tayo follow up sa kanya, then hindi naman siya nakikinig. Pahinga muna. Pwede naman pong dalawin na lang ulit. Okay. Huwag nang kalilimutan ipag-pray, then magpatuloy ang gawain ng Lord para Okay. sa ito. So, huwag ikakalimutan niyo ipanalangin siya. Okay. Sa pagdalaw, maaari na nating bawasan. Dahil meron pang mas dapat dalawin. Di ba? Okay? So, maganda yung sagot, no? Pero hindi mo hihintuan ng pananalangin. So, nandun pa rin yung concern natin sa kanya. Pero yung pagdalaw, bawasan natin. Okay? Pero kung ayaw bawasan ng taong tumadalaw, mapipigilan ba natin siya? Hindi naman. Okay? Ikaw na lang sa sarili mo kung naiso pa siyang dalawin. Ang sabi ng Bible, hanggat hindi tayo nagkukulang sa paalala. Hanggat hindi tayo nagkukulang sa paalala, responsibilidad natin. Doon na mawawala yung responsibility natin. Pero kapag nagkulang tayo sa paalala, pananagutan natin yon. Pero kung hindi tayo nagkulang sa paalala, siya na at ang Diyos, siya nang mananagot sa Diyos, hindi na tayo. So nandun dapat yung concern natin sa mga taong nagpabaya sa gawain. Okay, meron pa ba? Okay, so okay naman yung sagot. So verse 14, hindi nila ito pinakikinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno at hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. If a person does not listen to the teacher, to the pastor, or to a prophet, katulad daw nandito, hindi sila sa tao hindi nakikinig. Sinong hindi nila pinakikinggan? Ang Diyos. So lagi nating tandaan, if someone reminds you, and you know it's from the Word of God, God is only using that someone to remind you. Dahil hindi natin magugustuhan kapag ang Diyos pa mismo ang bumaba at magsalita sa atin ng mga bagay na pagkukulang natin. Yung mga taong dinadala sa atin ng Panginoon, isipin mo, naging pasensyoso ang Diyos sa'yo. Nagdadala pa siya ng tao. Kasi mahirap pagka hindi na nagdala ng tao ang Diyos para sa'yo.
katulad ng bansang Israel. Di ba? Hindi sila nakinig sa mga propeta. Okay, ayaw niyo makinig sa mga propeta? Okay, sige, ganito. Baka makinig kayo kapag ipinasakop ko na kayo sa ibang mga hari. At totally, wala ng hari kayong pupuntahan. Kaya na-stop na yung pagkakaroon ng hari ng Samaria. Dahil nga nasakop na sila ng Samaria. Verse 15, itinakwil nila ang kanyang utos, sinira ang kasunduang ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno, binaliwala ang mga babala niya sa kanila, sila'y naglingkod sa mga Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Gusto ko yung sinabi dito ng Bible. Naglingkod sila sa Diyos na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Kumbaga, pinagpalit nila ang Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan, kaya yung buhay nila walang kabuluhan. Well, sa panahon natin ngayon, maraming mga quote-unquote mananampalataya, ipinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na walang kabuluhan, thinking na yun ang magbibigay sa kanila yun ang magbibigay sa kanila ng kabuluhan. Yun ang magbibigay sa kanila ng layunin, ng purpose. Yun ang magbibigay sa kanilang kahalagahan. Yun ang magsasatisfy sa kanila. But it turned out, nawalan din sila ng kabuluhan. The Bible is telling us na ang kabuluhan o meaning ng buhay ay matatagpuan mo lamang sa Panginoon. At kung ito ay hahanapin mo, labas sa kalooban ng Diyos, lahat ng mga bagay doon ay walang kabuluhan. So, lagi natin tatandaan yun. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang trabaho. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang pera. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang tao o kahit ang ating sarili. Pero kung hahanapin mo o ipagpapalit mo ang Diyos sa mga bagay na yun, yun ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. At yung life mo, yung buhay mo, ay hindi rin magkakaroon ng kabuluhan. So the purpose and the fulfillment of life is found in Jesus Christ, sa Diyos. I don't know kung dumating na kayo sa punto na, kasi dumating sa punto, nawala ako sa Panginoon. Well, dumadalo ako, pero wala talaga. Hindi seryoso. Nandun pa rin talaga sa sanlibutan. Pero kahit anong bagay na meron ako, material na bagay, pera, walang kabuluhan. Malungkot. Napakalungkot ng buhay. Hindi lang personal, pati sa pamilya, malungkot din. Pero nandun yung pera, nandun yung mga kaibigan, nandun yung bagay na kaya mong mabibili mo talaga. Diba? Again, the life, the meaning, the purpose of life is only found in Christ. Pero dahil nawala ako sa Panginoon that time, at again, hindi ako lumiliban ako paminsan-minsan, pero lagi ako dumadalo. Pero kahit na dumadalo ako, dahil ang puso ko ay wala sa Panginoon, wala pa rin kabuluhan. Always remember, yung pagdalo natin, mahalaga yan. But, it must be God first sa ating mga buhay. Dadalo lang ako Sunday. Yun ang hindi ko pababayaan. Pero yung Wednesday, baliwala sa akin. Wala namang Berean class nun eh. Pero baliwala sa akin kung ano pa yung magiging activity ng church o programa ng church. Basta Sunday lang. Ang pagsuporta sa gawain, kapag Sunday lang, hindi pa rin siya ganap na pagsamba. Do you agree? If you will just give importance on Sunday, I cannot tell na maayos sa Panginoon ang isang tao. I cannot tell. Yes. Si Ate Jo muna. Pastor, hindi lang po kasi yung attendance. Hindi como dumadalo is yun na. Kailangan po kasama yung heart. Kasi kung dahil lang sa attendance para makita ako ni Pastor, para makita nila ako na dumadalo. Hindi rin po, kasi kung wala rin yung isip mo sa loob ng church,
Nagpunta ka nga, ang isip mo nandun sa work, or nandun sa, naku, yung iluluto ko, hindi, yung ganon. Kailangan nagpunta ka sa church dahil sa Lord, hindi dahil sa ano pa man. Yeah. Okay. Actually, mas higit pa sa kung ano yung, actually, wala naman, kung ano yung niluluto ko. As in, wala talaga. Wala talaga. Wala talaga sa, yung isip mo, malayo talaga. As in, blank pagdating sa church. Pero pagdating sa mga sanlibutan, filled. Ganun talaga. So, my reminder is this. Para yung lalim talaga at yung fulfillment ng buhay spiritual ay sumaatin, huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon. Huwag natin pabayaan ang mga pagtitipon. Pastor, Sunday lang ako available eh. Diba? Sunday lang po ako available eh. I don't know Hindi ko kasi ma-reconcile yung ganong reason eh. Sa taong gusto, maraming paraan. Lagi nating tatandaan yan. Pero sa taong ayaw, maraming dahilan. Once na nagdahilan ka na, ibig sabihin, ayaw mo. Yun lang yun. Kasi kung gusto mo, may paraan. May paraan sa taong gusto. Pero sa taong ayaw, maraming dahilan. Pastor, yun lang availability ko eh. Saka, hindi papayag yung boss ko eh. Saka, sayang, may mawala sa akin. Paano yung pagkain namin? Saka, ganito, pastor eh. So, paano ako makakapunta rito? Ang dami na. Pero isa lang naman talaga ang totoong rason. Ayaw mo. Kasi kung gusto mo, papipilit. Kaya mo, makakapaghanap ka ng paraan. Daming paraan ng Panginoon eh. Di ba? Isa lang ang dahilan ng Panginoon para pumunta ka, para sa iyong kalaguang espiritual. At dahil mahal ka ng Panginoon. At maraming paraan ang pwedeng gamitin ng Panginoon para hindi mo mapabayaan ang gawain. Pero kapag ayaw talaga, katulad nito, kahit anong remind mo, di ba? Marami silang dahilan. At ayaw nilang magtungo sa templo o sa gawain ng Panginoon. Yes, Kuya Lito. Kaya nga dapat mas daluan mo yung mga pagtitipon. Kasi talagang ang buhay talaga ay araw-araw may labanin pagdating spiritual. Katulad ng sinasabi sa 2 Corinto 4:4. Yung pagbulag lang ng isang tanas sa sanlibutan, although yung konteksto na to sa mga hindi pa mananampalataya, paano yung katangian ni Satanas, manira, mandaya, kumuha ng buhay. Ito yung ginagawa niya sa atin eh. Kaya nga dapat mas lalo mong atinan ng mga pagtitipon kasi araw-araw sa buhay natin talaga, madadaya ka, makukuhanan ka ng mga bagay na dapat mas mahalaga sa buhay mo kundi yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ito na yung ginagawa ng nakaaway ni Satanas sa buhay mo kahit mananampalataya ka na. Ito yung nangyari sa paunti-unti sinasabi ni Pastor na pagkakasala mo, pag ano mo sa Diyos-Diyosan, pakikiayon mo sa sanlibutan, unti-unti na. Kasi nga, yung pagtitipon na dapat inaatinan mo, na siyang pagkain mo, bilang kalakasan mo, spiritual, hindi ka ngayon makalaban dun sa kahinaan na binibigay sa'yo ni Satanas. Kasi ito yung mga ginagawa ni Satanas, binubulag talaga yung mga taong mas pinapahalaga ng sanlibutan. So as we can see, walang kabuluhan ang anumang bagay na ipapalit mo sa Panginoon. Walang kabuluhan yun. Gano'n man kahalaga sa iyo, yung mga bagay na yon, at anuman yung mga benefits na makukuha mo doon, mas higit pa rin yung ibibigay ng Panginoon na ipinagpalit mo. So actually, kapag pinagpalit mo ang gawain ng Panginoon, hindi ka nagkaroon. Kasi pinagpalit mo siya para sa trabaho, feeling mo magkakaroon ka. No, nawalan ka ng mas mahalagang bagay sa buhay mo. Nawalan ka. So, lagi natin tatandaan, kapag kinalimutan natin ang Panginoon at ang kanyang mga gawain, ang laking kawalan nun sa atin. Ang laking kabawasan nun sa atin bilang isang mananampalataya. At wala talagang joy. Wala talaga yung peace na
Hindi, sabi naman ng Bible, di ba, hindi kayang ibigay yun ng sanlibutan eh. Kaya bang ibigay ng sanlibutan yung joy? 1 million pesos. Kwarta o kahon? Pera o bayong? Sa una. Tama naman. Tama siya, si Ate Maria. Sa una. Sa una. Hindi pang matagalan. Pero kapag ka nagasa mo na yung 100,000, mag-aalala ka na, naku, 900,000 na lang pera ko. Di ba? Magkakaroon ka na ngayon ng alalahanin. Ha? Sabihin natin, binigay lang sa kanya, pinamanahan siya. Okay, again, madali lang actually, mabilis lang yan. Mike, please. Siguro po ang ibig sabihin ni Lito, Oo. kasi kapag madalas kang dumadalo sa mga gawain, lagi na-feed ka ng salita ng Diyos, naging malakas ka. Mapaglalabanan mo yung tukso. Yun po siguro yung kanyang tinutumbok. Na, kasi busog ka sa salita ng Diyos eh. Kaya makakayanan mo lahat yung tukso, yung mga pagsubok. Dahil may mga salita na tinanim sa puso't isipan na para mapaglabanan mo lahat yun at di ka matukso. Kami mag-asawa, noong panahon na, yung bago-bago pa lang kami, nahihirapan kami noon ng transition, tapos hindi kami dumadalo ng prayer meeting. Tapos naging leader na ako, konti-konti, pasundot-sundot lang, pero hindi pa rin talaga totally dumadalo. Sunday lang yung pinupuntahan namin, minsan hindi pa kami nakakadalo kasi nag-away kami. Okay? Bilang mag-asawa, minsan dumarating yung gano'n, Saturday, mag-aaway kayo, linggo ng umaga, mag-aaway kayo, hindi ka na rin dadalo. Tapos pag tinanong ka, bakit hindi kayo nagdalo? Magsisinungaling ka na ngayon. Kasi po, masama pakiramdam ni Vilma. Diba? Kasi masama talaga ang loob niya. Diba sa akin? Anong ibig kong sabihin? Nung time na hindi namin pinaprioritize ang gawain, kaming dalawa, hindi kami maayos sa Panginoon. Ako primarily bilang tatay at bilang asawang lalaki. Nasa akin yung malaking bigat at responsibility. Sa iyo iniatang yung pamilya na yan, sa iyo pinagkatiwala eh. Kung bakit ka binigyan ng anak, di ba? At pinagbuntis, binuksan yung sinapupunan ng iyong asawa dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Malaking katiwala, pero hindi ako naging mabuting katiwala ng aking pamilya. At pag dumating yung bagay na yun sa inyong buhay, nawa maalala nyo na yung sinabi ni Pastor, kung nangyari ito kay Pastor, maaari ito mangyari sa akin. At hindi pa naman ako pastor noon. I think deacon na rin ako noon. Di ba? Nandun yung pagtatalo, leader ako ng church, pero Sunday lang ako nakikita. Sa akin yun na personal Sa akin yun personal. Now, I don't know with others. Pero yung sa mga anak namin, nagkakaproblema na rin kami. Pero kung yun nagpatuloy, maaari maging ang mga anak ko, malayo na rin sa Panginoon. Tama din siguro sa gawain. Salamat na lang talaga sa Panginoon. Dahil ginising kami ng Panginoon, ako especially. Okay? Kasi ako naman talaga yung pinagmulan ng downfall ng family namin that time. Ako yung pinagmulan. Dahil nga nabarkada ako noon. Salamat sa Panginoon, dumating yung pagkakataon na talagang yung merong sitwasyon sa buhay namin mag-asawa. Actually, hiwalayan na ako ni Vilma noon. Open ko na sa inyo. Hiwalayan niya na ako noon. Kuwain niya na rin yung mga bata. Yun yung time na naging wake-up call sa akin na sumusobra na ako. And then, that's the time na nanumbalik sa Panginoon. At hindi pa po ako pastor noon. Nanumbalik sa Panginoon. Naging tapat sa biyaya ng Panginoon. It's that time na yun na naging pastor na ako. At tuloy-tuloy. But is it possible na mangyari ulit yun sa akin? Is it possible? Yes. It's possible. But it's not drastic. Paunti-unti yun. Paunti-unti. Again, sa buhay natin, mga kapatid, ang kasalanan, uunti-untihin ka niyan. Una, ipapasok lang yung daliri niya sa'yo. Hanggang sa susunod,
buong kamay niya na, hanggang sa susunod, buong katawan niya nasa iyo na. Para siyang maliit na butas lamang, di ba? Daliri mo lang kasya, susunod kamay muna, hanggang sa malaking butas, nasa loob ka na. Di ba? So, again, meron nagtataas ng kamay, I think. Si Ate Jo. Curious lang po ako, Pastor. Mm. Hindi po marites ha. Apo. How about yung live nyo before, sabi nyo ganyan, di ba? Oh. Nung naging pastor kayo, naging okay po. Actually, bago ako maging pastor, naging okay na siya. Before. Oo. So, malaking bagay po din ang maging prayer then Mm. kahit na leader na, di po ba? Yes, that's true. That's true. Actually, sila pa yung mas maraming temptation and struggle eh. Dahil sila po yung nasa position. So, bago ako naging pastor, inayos muna ako ng Panginoon. And I believe hindi ako gagawing pastor ng Panginoon kung hindi ako naging maayos sa Kanya. And yung mga, nagpipreach na rin ako noon Noong time na may struggle ako, and lahat ng mga preaching ko, hilaw. Hilaw, as in hilaw. At in such time na, nung talagang nagkaroon ng, sabihin natin, genuine transformation. Kasi transformation is a process there's one time event nga, yung bagay na yun. Then bumalik sa Panginoon, at doon lang naayos yung pangangaral ng salita ng Diyos ko. At doon ko lang na-enjoy yung pangangaral ng salita ng Diyos. So the preaching reflects also, as a pastor, the preaching reflects also your life. The preaching reflects your life. And the congregation can easily discern if you are not into that text, if you are not prepared, and if you are not doing well sa iyong spiritual na buhay. It will reflect. There is no power sa iyong mga sinasabi. Para ka lang sumusuntok sa hangin, nagsasalita sa mga taong hindi nakikinig. Parang ganon. I don't know. Parang ka nagsasalita ng walang audience. Kasi walang feedback, walang impact sa mga buhay ng mga tao. And now, sa biyaya ng Panginoon, ang pag-aaral nandun pa rin dapat. Pero ngayon, ito lang po, personal observation ko sa akin. Before, I have to write a lot of things para maging malaman yung preaching ko. Now, I'm still writing. Pero iba yung pagkilos ng Panginoon. Dahil sa marami ka nang napag-aralan, kumbaga, nandito na siya, hindi na siya naalis sa'yo. Yung mga karunungan na nasa iyo, yung mga experience na nasa iyo, nandiyan na sa'yo, kaya nagiging mabilis na yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Simply because ang pag-aaral, hindi siya naging once a week na lang sa buhay mo. Kasi naging lifetime na sa buhay mo. Yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. Again, katulad ni Apostle Paul, I am not yet there. Hindi pa ako ganun kaganap. No? Pero sinusupil ko ang aking sarili at patuloy na tumatakbo para sa putong na inihanda sa akin ng Panginoon. Katulad ng sinabi ni Apostle Pablo. Kasi pag dumating sa punto ng buhay ko na okay na ako, hindi ko na kailangan mag-aral ng Bible, alam ko na lahat, delikado po yun. That is the most dangerous part ng buhay ng isang mananampalataya. Kapag sinabi niya sa sarili niya na alam ko na ang lahat. Hindi ko na kailangan makinig, hindi ko na kailangan magbasa, hindi ko na kailangan dumalo, malago na ako sa Panginoon. It only shows na wala kang alam. Hindi ka pa malago sa Panginoon. Okay, let's proceed. Verse 16. Nilabag nilang lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng 2 guyang metal. Iginawa rin nila ng ribulto ang Diyos-Diyos ang si Asherah. Sinamba nila ang araw, buwan at mga bituin at naglingkod din kay Baal. So dati isang Diyos-Diyosan lang, yung guyang ginto, ngayon 2. Sumunod, nagpatayo ng mga ribulto.
At sumunod, sumamba na rin kay Baal. Verse 17, sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki at babae. Sino lamang po ang gumagawa nito? Ito po ay pagsamba ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos at yung mga taong kinasusuklaman ng Diyos. Dahil inialay nila yung kanilang mga anak bilang pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. Paano magiging tama ang pag-aalay ng anak bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kahit saan anggulo mo tignan, hindi yun tama. Di ba? Ang pag-aalay ng hayop, okay. Kahit na sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ko pa rin sasabihin okay, no? Pero yung pag-aalay ng sariling anak, kailan yun naging tama? Sa kanila po, yun ang kanilang inaalay. Para pakinggan sila ng Diyos. Ialay nila yung kanilang mga anak. So, ganun sila katindi. Ganun katindi yung kanilang kasamaan. So again, hindi lang sa hindi sila nag-aalay sa tunay na Diyos. Nag-aalay pa sila sa hindi tunay na Diyos, pero yung inaalay pa nila, yung mga mahal nila sa buhay. Sarili nilang anak. Hindi anak ng iba, sarili nilang anak, yung kanilang inaalay. So, ang Diyos ba mananahimik? No. God is a God of justice. And He must give justice to those innocent children na kanilang inalay. At upang mahinto ito, kailangan silang ipasakop sa Assyria. Pero yung ginawang pagpapasakop ng Diyos sa kanila sa Assyria, hindi ba sila mahal ng Diyos? Mahal sila ng Diyos. Kaya yun ginawa. Para mahinto lang. So sa buhay natin, no? Kung ayaw mo huminto talaga, pero tunay kang mananampalataya, ayaw mo huminto sa paggawa ng mali at pamumuhay sa kasalanan until such time na naging mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Kung tunay kang mananampalataya, huminto na lang yung buhay mo para hindi ka lang makadamay ng ibang tao. Which is yun ang ginagawa. Yun ang actually panalangin. I don't know kung ni Peter o ni Paul. Nakuhain na lang yung buhay ng isang tao. Dumarating sa point ng isang apostol na ang panalangin nila para sa isang tao na kanilang kapatid sa Panginoon na ayaw talaga magpakorek, Panginoon, kuhain mo na lang yung buhay niya kaysa magpatuloy pa siya. Which is sa atin, hindi pa tayo dumating sa ganung point ng ating buhay. So much concern na dumating sa punto na, kumbaga, yung ibigay yung kanyang kaluluwa. O kaya, ipagkatiwala sa Panginoon at ang Panginoon na lang ang kumilos na itong taong ito, mas mainam pa na kuwain na lang siya ng Panginoon kaysa magpatuloy siya sa kasalanan. Next, kaya't itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Judah. So, sino unang nasakop based on history sa divided kingdom? North or South? North. Ang kingdom of Israel, or yung sa Bible ang ginagamit Samaria. Okay? Kasi yung Samaria is nasa north. Samaria and Galilea. Verse 19. Ngunit, ito na, history na to ito na yung summary ng, the chapter 17 is the summary of the first and second kings. Ngunit hindi rin sumunod ang Judah sa mga utos si Yahweh na kanilang Diyos. At tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malulupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. So nasakop din ba ang kingdom of Judah? Yes. During that time, hindi pa po. Pero nung isinulat to, syempre alam niya na nasakop na sila. Okay? So pinaunahan na sila. Okay, hindi to prophecy, history po ito. So nasulat ito nung natapos na silang masakop. Kaya, based on historical data na nasakop din ng Judah in chapter 17. Okay? Pinaunahan na hindi pa natatapos yung Book of Kings, yung writer, alam niya na nasakop na dahil naramdaman na nila, naranasan nila na nasakop na ang Judah. Kaya sinulat na ng writer in advance na maging ang Judah ay nasakop na rin. Okay? Tinularan ng Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam
at hindi sila nagbago, kaya itinakwil sila ni Yahweh. Hindi sila nagbago. Kaya yung mga katabi natin, no? Nagbago na tayo. Di ba? Yun ang kailangan talaga sa atin, life transformation. Hindi pwedeng kung ano ka before, ganun ka pa rin ngayon. Kailangan ang transformation ng buhay natin patuloy. If there is no transformation, there is a downward fall or downward spiral na pagbagsak ng isang tao. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanilang ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinilang biyag sa Assyria at kung saan sila ay nanirahan mula noon. So, during their time, kapag nasakaw po sila, hindi po yung Assyria ang pumupunta sa kanila. Ang ginagawa po, kinukuha yung mga tao at dadalhin sa bansa nila. Bakit? Gagawing ano sila? Gagawing alipin. Kasi po, during their time, konti pa lang yung tao. Masyadong malaki yung lugar para sa kanila. Hindi nila kayang trabahuhin yung buong lugar. Yung mga tiga-Assyria, hindi nila kayang pagyamanin yung buong lugar ng Assyria. Kailangan nila ng mga katulong. Bihag. So, ang gagawin nila, sasakop sila ng isang bansa at yun ang kukuhain nila bilang trabahador sa kanilang bayan. Parang ginawa ng Ehipto sa Israel during their time. Okay? Kaya naging progreso ang Egypt that time, during the time of Pharaoh. Simply because ang mga workers sila, mga Israel. And then, ang bansang Israel, dinala sa Assyria, ganun po ang nangyayari. Unlike sa panahon natin, nung nasakop tayo ng Kastila, dinala ba tayo sa Spain? Hindi. Diba? Dahil marami ng tao that time. So, kailangan nilang mag-explore at yung mga ibang tao nila, patirahin nila dito sa tao na to para lumawak pa yung lupain nila kasi masyado na silang masakip sa lupain nila. Unlike before, masyadong malaki yung lupa compare sa tao. Kaya yung mga tao ang dinadala. Pero ngayon, mas maliit yung lupa sa tao kaya kailangan palawakin yung territory. Okay? As much as possible, paalisin yung mga tao o kaya gawing bihag yung mga tao na naroon, huwag na silang paalisin at yung bansa maging kanila. Katulad ng nangyari sa atin noong time nung Spain, Japan, and America. Okay? So, verse 24. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia. Okay? So, nawala na yung mga tiga-Israel doon. Sino ang tumira? Mga tiga-Babylonia. Kuta, Ava, Hamat, at Sepharvaim. Nang bago pa lamang sila roon, hindi sila sumasamba kay Yahweh, kaya sila'y ipinalusob niya at ipinalapa sa mga leon. So dahil di ba, Samaria yun yun yung lupang pangako. Kasama sa lupang pangako yun. Yung mga tumira doon, hindi sumasamba kay Yahweh. Sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Anong ginawa ni Yahweh? Yung pinaalis ko nga rito, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tapos kayo pumalit, sumasamba rin kayo sa Diyos-Diyosan. Anong guarantee na hindi ko kayo paalisin dito? Di ba? So pinalapa sila sa mga leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong pinatira mo sa lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito sila ipinapakain niya sa mga leon. Kaya pinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang daladalang bihag at ipinatira sa Samaria upang ituro sa mga ito ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. So, anong ginawa ng Assyria? Kumuha siya ng isang pari na bihag, parang sinabi, pumunta ka doon sa Samaria, yung meron ako mga pinatira doon, turuan mo kung paano sumamba sa Diyos ninyo. So, ano nakikita ninyo? So, in a sense, sabi natin, all things work together for good. Kasi yung mga tao ron, di ba, nagkaroon ng access doon sa tunay na pagsamba at sa tunay na Diyos. Alin, Kuya Lito? Okay. Okay, yeah. So, again, yun ang nangyari.
At ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya kung paano nila sasambahin si Yahweh. Okay? Parang ganun po. Parang mga baguhan pa lang. Although we don't know kung naging converts itong mga to. Pero, dahil nga kapag sumamba sila sa ibang Diyos, kinakain sila ng leon. O, para hindi sila kainin ng leon, turuan silang sumamba sa tunay na Diyos. At nagpakuha ng representative, ng teacher, ng tutor, na isang saserdote o pari o priest, pinapunta sa Samaria at tinuruan niya kung paano sambahin si Yahweh. Ngunit ang mga taong pinatira sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan at inilagay nila ang mga iyon sa mga dambana sa mga sagradong burol at ginawa ng mga Israelita. Pero hindi pa rin sila nakinig. Si Sukat Benot, ang Diyos na ginawa ng mga taga-Babilonya, si Nergal ang ginawa ng mga taga-Kuta, si Asima ang taga-Hamat at si Nibkas sa Tartak ang mga taga-Abas, si Adramelech na Anamelech naman ang mga taga-Separbiim. Nagsunog sila ng mga kanilang anak bilang handog sa mga Diyos-Diyosang ito. Sinambarin ng mga taong ito si Yahweh at sila ay pumili ng iba't ibang uri ng tao bilang mga pari. At ang mga ito ay ang nagandog sa mga dambana ng mga sagradong burol. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan tulad ng kaugalian sa mga bansang pinanggalingan nila. So, ang gulo ng kanilang pagsamba actually. Sumasamba sila sa Diyos-Diyos ang dala nila at sa Diyos sa tunay na Diyos na naroon. Pero is it acceptable? No. Okay lang ba dumalo ka sa church na ito? Sabi mo nakakilala ka sa Panginoon, pero dumadalo ka pa rin sa Catholic Church? Okay, dumadalo ka sa Iglesia ni Cristo na hindi natin katulad ng pananampalataya. O kahit na lang sa Pentecostal na hindi natin kaparehas talaga pagdating sa mga ilang paniniwala. Posible ba yon? Hindi ka lalago, kapatid. Hindi ka lalago. Ang original ang disenyo ng Panginoon sa atin, isang katawan, personal, isang katawan, isang iglesia. One person, one body of Christ. Hindi pwedeng isang katawan, tas dalawang katawan. Dalawang church ang pupuntahan mo. Hindi ka lalago. Hindi ka lalago. One local church, one person. Hindi pastor kasi nagtuturo din sila, lumalagay rin ako sa kanya. You choose. You choose. It's either pumunta ka sa kanila or dito. Kasi hindi ka lalago. I tell you, hindi ka lalago. You might be confused. You might be confused. Or you might confuse other people. Diba? Dalawa. Actually, both mangyayari yun. You are confused and you are confusing other people. Kasi bakit? Halimbawa, dumadalo ka sa ibang church. Meron tayong pagkakaiba. Alam naman natin, magkakaiba pa rin kahit Christian church na Di ba? May mga minor practice sila na dadalhin mo rito. At pag tumayo ka sa harap, nagsalita ka. Nagpapasalamat po ako kasi nung marunong na po ako mag-speak in tongues, di ba? Tumutumba na po ako. Kaya tayo mga kapatid, dapat magsitumbahan na rin tayo. You will confuse other. Paano yung bagong mananampalataya? Sabi niya, pwede pala tumumba. Di ba? Kaya po, napakadelikado. Kung ako lang masusunod, siyempre, hindi ko naman kayo pwedeng itulak. Di ba? Kung pwede ko lang talaga kayong itulak, mamili ka. Kung doon. Kung dito. Para sa iyong kalaguan. At para rin sa aming kalaguan. Kasi nahihirapan kami. Una, nahihirapan kaming makisama. Di ba? Every now and then, natatayo ka, kailangan kitang i-correct. Kasi iba-iba yung sinasabi mo, iba yung theology mo. Di ba? Napakahirap po, napakahirap. Siyempre, bilang isang pastor, nagtuturo ako. Tapos, di ba, tinuturo ko, walang speaking in tongues, walang
mga ganyang pagtumba at wala ring pastora. Pero pag tumayo ka, nagpapasalamat po ako kasi may ginamit na pastora. Patay tayo dyan. Again, it confuses other people. One person, one body of Christ. It cannot be both. Kaya ano si Nanay Rose dumadalo siya sa Catholic Church. Kasi bago lang siyang mananampalataya noon. So, lahat naman tayo, karamihan sa atin, naging Katoliko. So, hindi niya maiwan yung pagiging Katoliko. Sabi niya, ang bunga niya sa akin, Pastor, naguguluhan po ako. Kasi dumadalo ako sa Baptist, dumadalo rin ako kasi di ko maiwan ng Catholic Church. Pero, dito po, natututo ako. Pagdating sa Catholic, hindi ako natututo. Naguguluhan lang po ako. Sabi ko, Nay, you choose one. Pero sa aking loob, kung tunay kang nakakilala sa Panginoon, alam mo kung ano ang pipiliin mo. Di ba? Pero pinili niya to. It shows na tunay siya nakakilala sa Panginoon. And I believe, doon lumago si Ate Rose. Di ba? Pero kung patuloy pa rin, no? Pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsamba sa tunay na Diyos, hindi po tayo lalago. Okay? Pag kalahating paa na sa sanlibutan, kalahating paa na sa iglesia, hindi tayo lalago. Ang pagsunod sa Panginoon, buo. Love the Lord your God with all your heart. Di ba? Hindi yung half na kay Nazareno, yung half nasa Red Horse. Joke lang. Yung half Nazareno, yung half nasa tunay na Panginoon. Actually, yung mga Nazareno, na half nasa Red Horse. Di ba? Di ba? Oh. Una, deboto sa umaga, debote sa gabi. Okay. There is no life transformation. Right? There's no life transformation. How will you know if you are in a true religion or genuine faith? There must be genuine transformation. There must be genuine transformation. Kaya tayo, bilang mga tunay na mananampalataya, if there is no genuine transformation, walang tunay na pagbabago sa atin, mahihirapan tayo, mahikayat yung mga mahal natin sa buhay. Yung mga meron ng pagbabago, hirap pa silang hatakin yung mga mahal nila sa buhay. How much more tayo, o yung iba sa atin na hindi pa lubusang nagbabago. Tama? So, kung meron genuine transformation, baka sila na mismo ang magtanong, dati, hindi mo ako mapatawad, pero ngayon napatawad mo ako. Di ba? Dati, hindi mo ako mahal. Masama ang loob ko sa'yo. Di ba? Pero ngayon, kahit masama pa rin ang pakikitungo ko sa'yo, nandun yung pagpapasensya mo sa akin. Dati, hindi mo ako tinutulungan, pero ngayon, tinutulungan mo ako. So again, hindi tayo pwede maging double agent. So hindi tayo pwede maging half-hearted pagdating sa ating pagsamba. Litz, nagtataas ka na kamay, sorry. Ay, yun sa akin kanina, Pastor. Yung paglago naman kasi, isinalarawan yan sa pagiging puno. Okay. Yung ugat mo, uhugutin ulit, lilipat sa kabilang, tatanim ka ulit doon sa kabila. Hindi ko lang alam kung mamatay ka pa doon o pagbalik mo rito, babawon ka ulit. Yung sustansya dapat, isa lang yung pinagkukunan mo. Kung sa kanya niya tinanim, kung sa kanya dinalang iglesia, kasi yun yung pinagdala niya sa'yo. Hindi yun nga, bubunutin ka pa para itanim ka pa ulit sa iba. Okay. Speaking of transferring, no? Masakit yun para sa isang pastor if someone transfer from another church. But, para sa akin, malaking kung isang tao, sorry, I'm trying to reconstruct. Kung ang lumipat ng ibang iglesia, o ibang, not relihiyon ibang local church, sorry. If someone transfer to another local church, and that someone ay alam kong malago sa Panginoon, malalim sa Panginoon, masakit yun para sa akin. Sobrang sakit nun. Ano pa yung
ano yung naging reason niya? Bakit pa siya umalis? Malalim na siya sa Panginoon eh. Di ba? Pero kung isang mababaw sa Panginoon lumipat, kaya ka lumipat kasi mababaw ka sa Panginoon. That's it. I don't have any question. Kasi alam ko mababaw ka pa sa Panginoon eh. Actually, pasaway ka actually. At lumipat ng ibang local church. I would understand. Why? Because I know your spiritual life. You are not walking in truth. There are so many times na sinabi sa iyo yung kasalanan and you did not repent and you transfer. I would understand. That ang reason na pag-transfer mo is not about the church, it's about you. But if someone who is matured in faith transfer to another church, the reason is not about him, but us, the church. Why he transferred. So, mahirap tanggapin kapag ang isang matured sa pananampalataya, alam mo talagang malalim at alam mo talaga yung character niya maayos sa Panginoon, and that person transferred, there's something wrong with our church. But if a shallow believer, immature believer transfer to another church, there's nothing wrong with our church. There's something wrong with that person. Kaya it's very hard to bear para sa pastor if a matured believer transfer to another church. There is something wrong that we do in our church. And I am the pastor and I am responsible. Hindi ko sinasabing masakit, hindi masakit kapag yung mababaw sa pananampalataya, lumipat. Hindi ko sinasabing hindi masakit. Masakit pa rin yun. Diba? Kasi gusto ko na ako ang gamitin ng Panginoon para sa iyo. Sa paglago mo. Pero ang nais mo pala ay iba ang gamitin ng Panginoon para sa iyo. Okay lang. Naiintindihan ko. Okay? Tsaka kung doon siya lalago. Yeah. Kung di siya lalago. Pero I don't believe. Nalalago siya. Kasi nga yung attitude niya, unless mabago yung attitude niya. Pasaway ka sa pinagmulan mo. Unless mabago yung attitude niya. Ayun, no? Mabago talaga. Yes, Kuya Deng. Kuya Litz pa. Hello. Sige. Nag-work po. Pastor, kung may isang tao naman ang malago na lumipat ng ibang church, pero ang dahilan naman ay yung malayo na sila. Okay. Yeah. Hindi naman okay lang yun. Opo, okay lang po yan. Malayo. Para malapit lang. Yung mahirap ng pigilin kasi maapektuhan na yung pagdalo niya sa gawain eh. Yung layo eh. Nung nandito siya, palagi siya nasa gawain. Pero nung lumayo siya, napunta siya ng sabi natin yung Laguna na lang. Pwede pa rin naman magbiyahe. Kaso, mahirap na para sa kanya. Oo. Tapos, sabi natin, prayer meeting, magbiyahe pa ba siya? Hindi na siya makakabiyahe. So yun, pwede natin. Natin yun? Pinagbibigyan at ginagrant natin yung request to transfer. Pero as a church, as a pastor, kailangan mo pa rin tignan yung church na kanyang pupuntahan. Di ba? Kung kaparehas ba ng pananampalataya. Pag sinabing, Pastor, Baptist din naman eh. Hindi ka pa malalim. Kasi, hindi mo nakikita na hindi dahil sa denomination. Pastor, Baptist din naman eh. Is there a guarantee na kapag Baptist, malalim? I don't think. Tayo na lang eh, we are putting so much premium with our denomination. Bakit lahat ba ng Baptist malalim? Sige, dito na lang, sa Barrio Obrero Baptist Church, lahat ba tayo dito malalim? Baptist naman yun eh. Umatin din sa Baptist. No, it's not a guarantee. Ang kailangan mong tignan na sa pastor is not the denomination. But, kung tinuturo ba ang salita ng Panginoon. Although nagiging kapanatagan na, kapag Southern Baptist, iniisip natin Southern Baptist din naman, kasi same practice din naman, annual nagko-convene ang mga pastor, di ba? At nag-check talaga sa isa't isa. Nagkakaroon ng kapanatagan, pero hindi pa rin dapat.
kailangan mo pa rin tignan kung itinuturo talaga ang salita ng Panginoon. Major doctrine po ang pinag-uusapan. Major doctrine. Okay? May mga minor doctrines na pwedeng palagpasin. Kasi wala ka naman talagang makikita na local church na exactly the same. At all angles. Kahit ang mga pastor, hindi pa rin kami pare-parehas. Hindi pa rin kami pare-parehas. Di ba? Walang perfect na pastor with the perfect theology. I might have a different understanding with a particular text compared to other pastors. I might have different understanding with a particular text. But in the major doctrines, with the major teachings, we should be the same. With the major teachings, we should be the same. But with the minor, we might have differences. Kahit nung ako po ay nandun yung sa ordination, yung mga panel ng pastor, we have different minor teachings. Sa mga ordination, merong iba-iba. Yung iba, like for example, someone believes na meron pa ring speaking in tongues. Southern Baptist yun, Pero hindi nila pinapractice. Pero ako, I believe, totally wala na talaga. Kung bakit hindi mo pinapractice. Kasi kung meron yan, you should practice. Tama? Since hindi mo niya pinapractice, it means wala na siya. Yun naman yun Sabi niya, nag-e-exist pa rin, hindi lang pinapractice. Hindi ko makuha yung logic na nag-e-exist siya, pero hindi mo pinapractice. Parang meron kang isang bagay, pero hindi mo ginagamit. Ano yun? Decoration? Di ba? Ano yung bagay na binigay ng Panginoon na hindi na ginagamit? Pero binigay pa rin. Hindi ko yan ma-reconcile. Ang paniniwala ko naman, hindi na siya, ngayon nag-e-exist, kaya hindi natin nagagamit. Sa kanila, ang reason nila, kailangan may mag-interpret. Since wala nag-interpret, kaya hindi pwedeng gamitin. What if the other way around? Kaya walang nag-interpret kasi walang nagsasalita. Di ba? So, yun ang differences namin. Pero, ano ba kami? Magkaiba kami? Sa part na yon, magkaiba kami. Pero pagdating sa mga major teaching, salvation, Christology, theology, eschatology medyo nagkakaiba pa rin Okay? Pare-parehas kami dapat. Eschatology, let's go to eschatology. What is eschatology? The doctrine of last things, o yung mga huling panahon. Yung mangyayari sa hinaharap. Yung pagdating ng Panginoon, end times. Okay? Yung katapusan. May mga Southern Baptist na iba sa paniniwala ng iba. Especially, hindi ko sabing ako kasi marami rin naman kami. Meron naniniwala na meron amillennialism. Yung amillennialism, hindi sila naniniwala sa millennial kingdom. Pero tayo, naniniwala tayo sa millennial kingdom sa 1,000 years. Sa kanila, hindi. Okay? Merong iba na hindi naniniwala sa rapture and pre-tribulation. Pero tayo naniniwala na ang rapture mangyayari before tribulation. Yung iba, naniniwala na mangyayari siya in the middle of tribulation or after tribulation. So, kung hindi sila naniniwala sa second coming, ibig sabihin, ang imminent return ni Jesus Christ at ang second coming ni Jesus Christ, yung mga hindi naniniwala sa millennial kingdom, naniniwala sila na ang imminent return ni Jesus Christ, which is yung rapture, at yung second coming, iisa lang. Pero tayo naniniwala tayong magkaiba. Okay? So, different interpretation. Pero, nag-aaway ba kami? Hindi kami mag-aaway. Dahil nga, ano po yun? Pwede naman kaming magsama na kahit hindi kami pareha sa bagay niyan. Pero pagdating sa mga major doctrines, like sabihin natin salvation, hindi kami pwede magsama kung mali yung aral niya ng salvation. Kung good works siya, by grace ako, hindi kami pwede magsama. Okay? So, let us finish this, no? Verse 34.
Simula noon, iyon ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang, okay. Gusto kong, eto, nag-struck din sa akin to eh. Nag-leave ng mark sa akin to eh. Simula noon, iyon ang naging pagsamba, paraan nila ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinasamba si Yahweh sa tamang paraan. Sinasamba ba nila si Yahweh? Hindi. Sinasamba. Pero, maling paraan. Is it possible na ikaw, sumasamba ka kay Yahweh, sumasamba ka sa Diyos sa maling paraan? Yes. Pero masasabi bang tunay na pagsamba at katanggap-tanggap sa Panginoon? No. So God is not only after whom are you worshiping. God is also after how are you worshiping. Hindi lang ang tanong sino ang sinasamba mo, hindi paano mo sinasamba yung Diyos na sinasamba mo. Sa lugar na ito, sino sinasamba natin? No doubt ang tunay na Diyos. Diba? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. No doubt, sinasamba tayo sa tunay na Diyos na sinasabi ng salita ng Panginoon. But ang tanong, tama ba yung paraan natin ng pagsamba? Yun yung malaking question. Diba? Yun ang tanong para sa ating mga tunay na mananampalataya. Tama ba yung paraan mo ng pagsamba? Halimbawa, during service, nag-iingay ka. Yan ba ang tamang paraan ng pagsamba? Nagsiselfone, yan ba ang tamang paraan ng pagsamba? Hindi nagkakaloob, yan ba ang tamang paraan ng pagsamba? Late, ayan na naman tayo, pastor, huwag ka naman ganyan. Yan ba ang tamang paraan ng pagsamba? Di ba? Di, pastor, basta present ako. Again, makita mo sa Bible, hindi lang basta sumamba ka, kailangan tamang paraan ng pagsamba. Gamitin na lang sinabi ng ibang pastor, yung pastor na kilala ko, sumasamba ka na rin lang, gawin mo ng tama. Pero sa akin, hindi pa rin di ba? Hindi sa sumasamba ka na rin lang, gawin mo ng tama, hindi Yun yung tama talaga na dapat mong gawin. Di ba? Sumasamba ka sa tunay na Diyos, pero ang paraan mo ng pagsamba, hindi mo tinatalikuran na kasalanan mo. Yun ba yung tamang paraan ng pagsamba? Sumasamba ka na meron kang kagalit. Aray ko po. Yun ba ang tamang paraan? Again, the Word of God will clearly tell us what is true worship. You might be worshiping the true God, but you are not worshiping the true God. How is that? If your forms, if the manner of your worship is not in accordance to the way of the true God. Diba? Maaring sinasamba mo ang tunay na Diyos, pero hindi naman tunay ang pagsamba mo sa Kanya. Dahil sa pamamaraan natin na hindi inaayon sa Kanyang pamamaraan. Kasi bakit? Ibig lang sabihin nun, ikaw pa rin ang nasusunod. Sa pagsamba, sino po ba ang dapat masunod sa atin? Alam natin ang sagot, ang Diyos. Ang tanong, ang Diyos ba talaga ang nasusunod kapag tayo sumasamba? Alam natin ang sagot, hindi. Sa ilan, hindi ko sinasabing sa lahat. Okay? At yung ilan na yon, okay. Loving reminder. Loving reminder. Amen? Verse, saan tayo? Okay, nawala na po ako. 35. Hindi rin nila sinusunod ang mga tuntunin at kautosang ibinigay sa mga anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at kautosan sila na. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos o yuyukod o maglilingkod o maghahandog sa kanila. Ang sasambahin ninyo si Yahweh na siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. Siya lamang ang inyong paglingkuran at hahandugan. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng mga utos at mga tuntuning ibinigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos at huwag ninyong kakalimutan ng kasunduang ginawa ko sa inyo. Si Yahweh lamang ang inyong sambahin at ililigtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Ngunit ayaw nilang sumunod. Hindi nagpatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan.
hybrid, no? Hindi pwedeng ganon. Hanggang ngayon, ganon pa rin ang kanilang ginagawa, maging ng kanilang mga kaapu-apuhan. Kung late palagi, late na naman, pastor. Okay? Kung late ang magulang, what do you expect sa mga anak? Kung walang commitment, what do you expect sa mga kaapu-apuhan? Yung tao na nga na malalim at faithful sa Panginoon hindi pa rin guarantee na yung mga anak niya magiging faithful sa Panginoon How much more yung mga unfaithful sa Panginoon? So, lagi natin tandaan yung paraan ng pagsamba natin, it matters to God. It's almost time and I leave that remaining 10 minutes for our reflection. Let's pray. Nakilang Diyos, maraming salamat po sa napakaraming paalala na inyong pinagkaloob sa amin ngayon. Indeed, Panginoon, every time that we read your word, it always convicts us of what is true worship and how do you want us to live. Ipinapakita mo sa amin palagi, Panginoon, ang mga punong nakaharang sa aming harapan at mga dumi sa aming mga mukha na dapat naming alasin, mga ugali na dapat naming baguhin. Tulungan mo kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan at kapangyarihan na lakaran po ang katotohanan. Maraming salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Yeah. Reflection na po tayo.